Balik tayo doon sa left side naman, sa navigation menu sa left side. Kung gusto mo na bumili, halimbawa gusto mong mag-purchase para sa personal use mo, o pupunta lang tayo doon sa shops. Click nyo po yung sa left side navigation menu, click nyo lang po yung shops, and then shop now. Okay? Ang purpose ng shop now is kung bibili ka para sa inyong personal use, para sa personal use. O syempre, dahil ikaw ay distributor na, o meron ka ng discount sa bawat products na meron tayo. So, pag kinlik po natin yung shop now, ang makikita nyo dyan na price is distributor price or discounted price na. So, automatic po sa shop now, lalabas na dyan yung inyong mga information like your address, tayo mismo, address natin, o dahil kung gusto nating ipa-deliver yan sa ating bahay. O halimbawa, COD, automatic by default naka-COD na yan. Shuttle Riders yung magde-deliver and then lalabas na dyan kung anong branch yung pinakamalapit sa atin na magpa-process ng ating order. Kung gusto naman natin na cash on pick-up, over-the-counter payment, yan, click lang natin yung cash on pick-up. So automatic mag-update na rin kung ano yung nearest branch na pwede niyong puntahan. At kung gusto niyo naman po na charge to wallet or bangko naman o charge, sabihin natin charge to wallet muna tayo. Charge to wallet, ito yung ibabawas sa income natin or sa current balance natin yung pambayad sa product. So pwede kang pumili, ito ba ay gusto mong JNT Express delivery to your address or pick up lang din? O, charge to wallet pero pick up yung product. Ayan, sa branch natin sa Manila nyo pwedeng i-pick up dahil malapit ako sa Manila. Kung galing ka Cebu, Cebu rin yung lalabas dyan. Kung Lucena, Quezon Province, then Lucena branch yung lalabas dyan. Pag bangko naman, ayan, pag bangko, like alam mo, BDO, o nasa sa'yo rin kung gusto mo na ipa-deliver or i-pick up sa branch natin yung product. Basta yung payment is through BDO. Ayan. Okay, so once na nakaset na yung payment option natin for our shop now, personal use na product, discounted price, yan, pwede na tayong pumili ng product. Medyo marami-rami yung nasa listahan, no? Pero meron tayo ditong search bar na kung saan pwede nyo i-search kung ano yung product yung gusto nyo. Like halimbawa, barley. Yan. So, napili ko is barley. Barley Pro. Like halimbawa, barley Pro, yung naka-tablet. So makikita nyo sa listahan, nandyan yung pangalan ng mga bundles or promo ng Barley Pro. Like gusto ko is yung solo bottle lang. Halimbawa ito, one Dr. Vita Barley Pro lang, isang piraso. So meron dyan nakalagay na PB, ito yung personal volume, points po ito ng product. Ayan. And then may SRP rito nakalagay, SRP, ito yung retail price. And then tayo, dahil discounted tayo, makukuha ko na lang yung price ng 544.50 pesos. Ayan. So, ilalagay ko lang yung quantity, 1. O, tapos, pwede ko na siyang i-submit order. Ayan. Submit order. Tapos, make sure na tama yung information. Like, payment is BDO. Pick up ko sa branch, ito yung product, ito yung amount, then click ko na yung confirm. Now, kapag na-confirm na natin yan, mareredirect tayo doon sa customer orders. Okay? Walang nakalagay na data. So, para magkaroon ng laman yan, by default kasi naka-confirm order yung status. Kaya walang lalabas diyan kasi wala akong data or order na ang status ay confirmed order. So para lumabas yung mga orders na iba-iba yung status, make sure na ilagay nyo po yan sa status na all. O yung zero, all. Yan. So lalabas dyan yung mga order ko na iba't iba yung status. Magre-reflect na. Okay? So ngayon, andito na yung aking in-order, personal use. Yung na barley at discounted price. Pero bakit siya naka-gray or bakit naka-unconfirmed yung status? Kasi nga, yung pinili ko kasi na payment method is bank. Para maging confirm yung status niyan, kailangan kong magbayad. Okay, through bank. Para ma-confirm ng finance natin or ng ating branch. So
para ma-confirm nila yung payment ko, i-click ko lang po yung order na yan, make sure na para dapat maging green yan, maging green, then upload image. Upload image, by default, dahil ang mode of payment ko is BDO, naka-BDO na siya. Sender is ako, then kung tapos na ako magbayad, o kunin ko lang yung reference number, lagay ko lang dyan, ayan ba, 1, 2, 3, 4, ganyan. Okay, tapos yung amount, and then receiver, lagay lang natin is Chantal BDO. And then choose file, i-click lang po natin yung choose file, then mag-upload na tayo. Pag nailagay nyo na dyan yung file, click na po natin yung upload. Then, pwede nyo nang i-message yung ating customer service para ma-confirm nila agad or maghihintay tayo o para ma-confirm yung status ng ating payment. Pag verified na nila yung payment natin, yung status magiging confirmed na yan. So pag confirmed na yan, hintayin na lang natin yung branch na ma-process yung order para maging ship or in transit or mapadeliver or delivered kapag natanggap na natin yung ating mga products. Okay? Pero since ito ay pick up, magiging delivered lang yung status kapag na-pick up ko na sa branch yung product. Okay? Ngayon, for example, nagkamali ako ng encode, nagkamali ako ng product, nagkamali ako ng mode of payment, nagkamali ako ng quantity. So, lumabas sa customer order dahil na-submit ko na, andito na siya. O, i-click nyo lang po yan, then kapag naging kulay green na yan, pwede nyo i-cancel yung order. Yan, lagay lang tayo ng reason para ma-notify yung system natin. Bakit mo cancel? Like, change mode of payment. Then, confirm natin. Maka-cancel na siya pagtapos ng loading natin.